Back when I was a child. Ang kantang Dance With My Father ay ang awitin na naging tanyag sa buong mundo dahil na nga sa nakakaantig na nilalaman nito. At sinamahan pa ng napakalambing na tono. Pero syempre ay hindi magiging iconic ang kanta kung wala ang unique at napaka-emosyonal na boses sa likod ng awiting ito. Yan ay nilikha at kinanta mismo ni Luther Vandross. Siya ay isang Amerikanong singer na tinaguri ang The Velvet Voice at pabaruti ng pop music. Ilan sa mga kanta niyang pinasikat ay ang Power of Love, I'd Rather. Siya rin ang mga naging inspirasyon ng mga tanyag na singer, kagaya na lamang ng Boyz II Men, John Legend, Neo, Usher, at marami pang iba. Pero alam nyo ba na taong 2005 pa nang sumakabilang buhay itong si Luther Vandross? At ang malungkot dito ay hindi na niya masyadong nasaksihan ang napakalaking tagumpay ng nagawa niyang kanta. Ang Dance With My Father kasi ang huling kanta na kanyang ginawa na tumatak ng sobra sa marami. Pero ano nga ba ang mayroon sa kantang ito? Bakit tila tumatagos sa bawat damdamin ng mga nakakarinig ang bawat liriko nito? Sino ba ang naging inspirasyon ni Luther sa nasabing kanta? Halika at kilalanin natin si Luther Vandross. Ano ang kanyang tunay na sexualidad? At tatalakayin din natin ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Si Luther Ronzoni Vandross Jr. ay sinilang noong April 20, 1951 sa Manhattan, New York City. Siya ay bunso sa 4 na magkakapatid. Bata pa lamang sila ay namulat na ang kanilang kaisipan pagdating sa musika dahil ang kanilang pamilya ay mga musikero. Ang mga furnitures o muebles ang pinagkakakitaan ng kanilang ama na si Luther Vandross Sr. Pero bukod pa dito ay sumasideline ito sa pamamagitan ng pagkanta. 3 taong gulang pa lamang noon ang batang si Luther ay nang matanggap niya ang isang regalo na phonograph na mula sa kanyang ama. Ito na yung parang DVD player na kaya ring mag-record at maglabas ng musika. Kaya naman ito na ang naging daan upang unti-unting matuto si Luther sa pagtugtog ng piano gamit lamang ang kanyang pandinig. Naging banding ng kanilang pamilya ang pakikinig ng musika sa loob ng kanilang tahanan. Saksi nga ang batang si Luther habang isinasayaw ng kanyang ama ang kanyang nanay. Ngunit ang masayang kabataan pala na ito ni Luther ay hindi magtatagal sapagkat sa edad lamang na 8 biglaan namang pumanaw ang kanyang tatay dahil sa sakit na diabetes. Matapos ang ilang taon ay binenta ng kanilang ina ang kanilang bahay upang may maipangtusto sa kanilang pag-aaral. Dahilan naman upang lumipat sila ng ibang tirahan sa bayan ng The Bronx na matatagpuan pa rin sa New York City. Dito nag-aral si Luther Vandross ng high school at naging bahagi siya ng iba't ibang mga singing groups at nakapagtanghal ng maraming beses sa Apollo Theater na kung saan ay nakaharap niya sa unang pagkakataon ang kanyang mga iniidolo na sina Dionne Warwick at Aretha Franklin. Isang malaking tagahanga din ng singer na si Patti LaBelle itong si Luther. Kaya naman bumuo siya noon ng fans club para dito at siya nga ang tumatayong presidente. Nang siya ay makagraduate sa William Howard Taft sa high school noong 1969 ay nagpatuloy pa itong mag-aral ng 2 taon sa Western Michigan University. Subalit dahil nga sa payo ng kanyang ina tuluyan na nga itinigil ni Luther ang kanyang pag-aaral at mas piniling ipagpatuloy ang kanyang karera sa musika. Pero bunga ng angking galing sa pagkanta nakapasok ito bilang backup singer ng mga sikat na artist noong dekada 70 kagaya na lamang nila Roberta Flack, Bette Midler, David Bowie, Diana Ross at marami pang iba. Noong 1972 nga naging tampok sa Broadway musical na The Wiz ang kantang isinulat ni Luther
na pinamagatang Everybody Rejoice. Sa sobrang popular ng kantang ito, ginamit din ito ng kumpanyang Kodak para sa kanilang commercial noong mid-70s. Ang pangyayaring iyon ay ang naging daan upang kunin si Luther Vandross ng marami pang naglalakihang kumpanya para sa kanilang mga commercial jingles. Kaya naman bukod sa Kodak, nakapag-provide rin si Luther ng mga commercial jingles para sa Mountain Dew, KFC, Burger King at Juicy Fruit. Bagamat maituturing man na isang matagumpay na sesyonistang singer itong si Luther, hindi naman nawawala ang kanyang pinapangarap na maging isang sikat na solo artist balang araw. Sa pagpasok ng dekada 80, dito na nga nakamit ni Luther Vandross ang kanyang kauna-unahang break sa music industry. Ito'y matapos siyang maging lead singer ng pop disco group na tinatawag na Change at agad na nagkaroon ng 2 hit single. Ito ay ang kantang The Glow of Love at Searching na kapwa na ilabas sa taong 1980. Dito na nga unang narinig ng mga tao ang totoong boses ni Luther. Unti-unti na rin siyang nakilala. Plano pa nga sana niyang kumanta para sa pangalawang studio album ng grupo sa taong 1981. Subalit bunga ng hindi pagkakasundo, lalo na sa usaping pera. Hindi na nga ipinagpatuloy ni Luther ang pagre-record. Umalis siya sa grupong Change, pero swerteng nakahanap siya ng solong kontrata sa Epic Records. Dito na nga niya na-release ang kanyang kauna-unahang solo single na pinamagatang Never Too Much, na agad namang nag-number 1 hit sa mga R&B charts. Si Luther ay sumikat at naging daan niya nga ito upang makasama sa isang proyekto ang kanyang iniidolo na si Dionne Warwick. Dito ay nag-duet sila sa kantang How Many Times Can We Say Goodbye na kanyang isinulat at produce noong 1983. Pero sa mga sumunod na taon, tila naging kapansin-pansin ang unti-unting paglobo ng kanyang katawan. Labis nga siyang tumaba at tumimbang ng 147 kilos sa taong 1985. Matatandaan na ang kanyang pamilya ay may history ng diabetes na siyang tumapo sa buhay ng kanyang tatay. Kaya naman upang maiwasan niya ang sakit, nagsimula na itong mag-diet, dahilan upang siya ay pumayat. Dahil makalipas lamang ng ilang buwan, nakapagbawas siya ng 35 kilos. Ngunit ang kanyang biglaang pagpayat ay pinagdudahan ng ilang mga tao. Dahil isang British magazine ang naglabas ng isang artikulo na nagsasabing kaya pumayat itong si Luther ay mayroon daw itong sakit na AIDS. At isa pa ay matagal na rin daw na misteryo para sa mga tao na kung ano nga ba ang tunay na sexualidad nitong si Luther. Bagamat hindi man kumpirmado, marami nga ang naniniwala na di umano ay isa itong bakla. Pero pinabulaanan niya ang mabigat na paratang ng nasabing pahayagan at kaagad siyang nagsampa ng kaso noong 1986. Nasangkot din itong si Luther sa isang malagim na car accident habang minamaneho kasi niya ang kanyang sasakyan kasama ang singer na si Jimmy Salvemini at ang nakakatandang kapatid nito na si Larry. Lumagpas nga ng lane itong si Luther at sumalpok sa kasalubong nitong sasakyan at dumiretso pa nga ang kanilang sinasakyan sa isa pang kasalubong na kotse. Kaya naman talaga naging kritikal ang kanilang kondisyon. Nakaligtas si Luther at Jimmy sa aksidente, pero hindi naman pinalad na mabuhay ang kapatid nito na si Larry. Si Luther Vandross ay naharap sa mga kaso gaya ng vehicular manslaughter bilang resulta ng pagkamatay ni Larry. At ang kanyang lisensya sa pagmamaneho ay nasuspinde ng 1 taon. Walang katibayan na si Luther ay nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol o ipinagbabawal na gamot. Noong una ay suportado pa siya ng pamilyang Salvemini, ngunit nang maglaon nagsampa na ito ng kasong wrongful death laban sa kanya. At dahil dito ay nagbayad siya ng $630,000 bilang pakikipag-ayos o areglo para sa pamilya ng namatayan. Pagkatapos nito ay tuluyang nakabalik si Luther Vandross sa pagre-record at muli siyang nakapaglabas ng mga several hits hanggang late 80s. Ngunit sa kabila ng mga ito ay hindi pa rin siya kinonsidera bilang isang ganap na R&B superstar. Pero sa pagpasok ng dekada 90 na kung saan ay 2 beses niyang napanalunan ang Best R&B Vocals Performance sa Germany,
para sa kantang Here and Now noong 1991 at Power of Love noong 1992. Si Luther ay nagkaroon din ng duet sa noon ay papausbong pa lamang na si Mariah Carey. Ito ay sa kantang Endless Love na original na nagmula kay Lionel Richie at Diana Ross noong year 1981. Ang bersyon nga na ito ni Luther at Mariah ay sumikat at nag-number 2 sa US Billboard noong 1994. Pero sa kabila ng masaganang karera ni Luther sa musika, unti-unti pa rin siyang hinila pababa dahil sa kanyang mahinang kalusugan, bunga ng unhealthy lifestyle, kakulangan sa ehersisyo at pagkakaroon ng genetic disease. At dahil dito ay hindi na nakaiwas itong si Luther sa sakit na diabetes. Sinabayan pa ito ng hypertension, kaya naman naging dahilan ito ng paglabas-pasok niya sa ospital. Pero ganun pa man ay patuloy pa rin siyang nakapag-release ng mga love song hanggang early 2000. At ang isa nga sa pinakauna niyang hit single ay ang kantang I'd Rather. Hindi man ito naging top 1 sa US Billboard, labis naman itong sumikat sa iba't ibang panig ng mundo, kasama na nga dito ang Pilipinas. Nagawa pang magtanghal ni Luther Vandross ng live sa Emmy Awards noong 2002. Ngunit sa kanyang performance, tila kapansin-pansin na nga ang pagkakaroon niya ng karamdaman dahil hirap na niyang maabot ang mga high notes at limitado na ang kanyang mga galaw sa ibabaw ng entablado. Sa taon na ito ay naisipan ni Luther na gumawa ng kanta na iaalay niya para sa kanyang yumaong ama na pinakaunang personalidad na nagpakilala sa kanya ng musika at taong nagdusa rin sa sakit ng diabetes. Si Luther ay nagpatulong sa kanyang kaibigan na si Richard Marx para sa karagdagan ng liriko ng kanta. At habang isinusulat niya ito, ay naalala niya ang pagsasayaw ng kanyang yumaong ama kasama ang kanilang ina. Ayon sa kanyang nanay ay hindi daw siya makapaniwala dahil sa edad lamang na 8 taong gulang ay tumatak pala sa isipan ni Luther ang masasayang kaganapan noon sa loob ng kanilang tahanan. Saad naman ni Richard Marx ay sadyang napaka-emosyonal daw para kay Luther ang pagsusulat ng kantang Dance With My Father. Bukod daw kasi sa itinuturing ito ni Luther bilang kanyang career song, isa rin daw itong subject matter na hindi pa niya naisusulat kailanman. Noong May 30, 2003 ay inilabas niya ang kantang ito. Ngunit pagdating ng April 16 sa kaparehong taon, tila lumala na ng husto ang kanyang karamdaman dahilan upang ito ay may stroke. Nakoma si Luther ng halos 2 buwan at talagang apektuhan nga nito ang kanyang abilidad sa pagsasalita lalo na sa pagkanta. Si Luther Vandross ay kinakailangan pang isakay sa wheelchair sapagkat hindi niya kayang maglakad o igalaw man lang ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Pero habang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagpapagamot, naging maganda ang estado ng kanyang kanta na Dance With My Father. Kahit nakulang ito sa promotion dahil nga sa kanyang kalagayan, nagawa pa rin itong makakuha ng pwesto bilang number 1 sa US Billboard. Naging most requested song ito sa mga radio station. Kaya naman nung ginanap ang 2004 Grammy Awards, tinanghal ang awiting ito bilang Song of the Year. Pero dahil nga sa karamdaman, hindi na nagawang sumipot ni Luther Vandross sa naturang awards night. Nagpadala na lamang siya ng isang video message at nagsabing when I say goodbye, it's never for long because I believe in the power of love. Ang ina ni Luther ang kumuha ng kanyang awards at sa entablado ay inawit nga ni Richard Marx at Celine Dion ang kantang Dance With My Father. Ang huling public appearance ni Luther Vandross ay naganap sa Oprah Winfrey noong unang bahagi ng 2004. Subalit noong July 1, 2005 ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay sa edad lamang na 54 dahil sa atake sa puso at bunga ng komplikasyon gawa ng diabetes at hypertension. Si Luther Vandross ay ang siyang kahuli-huliang pumanaw sa kanilang 4 na magkakapatid sapagkat dekada 90 pa nang isa-isang pumanaw ang kanyang mga kapatid bunga nga ng sakit na diabetes. Walang asawa si Luther at hindi rin kailanman nagkaroon ng anak, kaya naman ang kanyang ina na si Ida ang humawak ng kanyang mga naiwan na ari-arian. Noong 2017 sa interview ng kaibigan niya na si Patti LaBelle ay ibinulgar nga nito ang tunay na sekswalidad ng yumaong si Luther.
Ayon dito, si Luther Vandross daw ay isa talagang bakla at nagkaroon daw ito ng mahabang relasyon sa isang lalaki noong dekada 80 hanggang early 90s. Hindi nga daw ito ipinaalam ni Luther sa publiko sapagkat ayaw daw niya na ma-disappoint ang kanyang mga babaeng tagahanga. Pero ganun pa man, kahit anong sexualidad man ang meron si Luther Vandross, hindi pa rin ito mababago o maapektuhan ang kanyang imahe at legasiya na naitatag sa industriya ng musika. Dahil wala namang masama sa pagiging bakla. Ang kanyang kanta na Dance With My Father ay mananatiling popular hanggat may mga ama at mga anak na nagmamahalan sa isa't isa. Pero paalala lang mga idol, ang kalusugan ay siyang tanging puhunan ng isang tao. Kaya naman ingatan natin ang ating mga sarili at huwag abusuhin. Dahil kung tayo ay magkakasakit, kawawa naman ang ating pamilya, lalo na ang mga anak na umaasa sa atin. Salamat po sa inyong pakikinig.